There is a power with your words, and your words could speak life, curse, or blessings. Basahin natin ang sinasabi sa Bible sa Proverbs chapter 21 verse 23. Whoever guards his mouth and tongue keeps his soul from troubles. And he who would love life and see good days. Sabi sa 1 Peter chapter 3 verse 10, let him refrain his tongue from evil and his lips from speaking deceit. Sobrang tindi po nitong verse na to sapagkat ang bawat salita po na namumutawi sa ating mga bibig, it could bring curse or it could bring life sa buhay natin, sa pamilya natin, at sa mga taong nakapaligid sa atin, even to our destiny. Bakit po? Bakit kaya ganon? Mapapansin po natin, if we read the Bible, meron pong mga prophet sa mga time ng Old Testament, which is si Elijah, si Elisha, sila Moses, yung mga yan, yung mga propeta na yan, ay whatever they command, those kinumand nila ay nangyayari. Tulad na lang ni Elijah, sabi niya, hindi uulan ng ilang taon sa ganito, and whatever he commands, nangyayari. Tsaka pansinin po natin mga kapinagpala, nung time po na ang Diyos kinreate niya yung heaven and earth, yung lahat, ano po yung ginamit niya para po likhain yung buong mundo na ito? So gumamit po siya ng mga salita. Lahat lang po yun, let there be light and there was light. Let there be like that. So na-create po yung mundo natin, yung universe na yan sa pamamagitan ng mga salita. Kaya ako po ay naniniwala sa sinasabi ng Biblia that life and death comes in the power of our tongue. And isn't it that we are created in God's image, di ba? So, kawangis natin ang Diyos. So, whatever we speak becomes alive and becomes a living thing. Alright? Kaya nga po, mayroong mga pag-aaral ang ginawa ng mga scientists na isang simpleng tubig lang yun, no? Isang simpleng tubig nilagyan ng sand at ng plants. So, itong sand na to, ang lagi niya naririnig ay puro mga negative things. Itong halaman na to, puro negative things, and sa kabila naman, is puro positive things, puro magagandang bagay. And then they compare it. Every day sinasabihan nila yun ng ganun. So, yung isang halaman na sinasabihan ng mga pangit na mga bagay, every day, ay unti-unti pong namamatay at talagang nakikita mo nalalanta siya. Pero ito pong kabila, sinasabihan ng buhay, ng magagandang bagay, every day, itong halaman na ito ay nagpuproduce po siya ng sobrang gagandang mga dahon at namunga ng maayos. Makikita po natin sa bawat halimbawa na yun na ang Diyos po ay pinag-iingat po niya tayo patungkol sa mga salita na atin pong sasabihin. Tignan po natin yung sabi sa Bible dito po sa James. Sabi po ng James chapter 3 verse 9, with it, sabi po niya, yung sa pamamagitan daw po ng ating mga labi, we bless our Lord and Father, and with it we curse people who are made in the likeness of God. From the same mouth comes blessing and cursing. My brothers, these things ought not to be so. 'Di ba? Makikita po natin doon sa iisang bibig lumalabas ang mabuting bagay, ay mabuting salita at pangit na salita. Lumalabas ang sumpa at ang pagpapala sa atin pong mga labi. Kaya nga po, sobrang tindi ng ating Panginoong Jesus noong andito po siya. Ang sabi po ng Bible about this on Matthew chapter 12 verse 36 to 37. Sabi po dito, I tell you, on the day of judgment, people will give account for every careless words they speak. For by your words you will be justified, and by your words you will be condemned. It is Jesus who's actually speaking in here. Diba, marami po tayong bagay na nasasabi kapag tayo po ay mataas ang emosyon, kapag po tayo ay galit, kapag po tayo ay may nararamdaman, lalong-lalo na kapag po tayo ay talagang nakaka-experience ng mga pighati. And even kahit po you meant that word or you did not meant that word become alive and that word will manifest in you. Bakit ko po sinabi yun? Because there is a power in our tongue. Kaya ayoko po talaga yung mga nagmumura. Sobrang hate ko po yung mga words na mga palamura. I don't want to be around with the people who are always cursing. Bakit? Because naiintindihan ko po na yung bawat careless words na sasabihin po nila, napipicture out ko na po sa utak ko na, oh, God will judge them, alright, for what they are saying. Kasi po, it's either you mess someone else's life or you mess your life, di ba? Ganun po yun. Lalo na po, pagka po tayo ay galit sa ating pong mga anak, we're always telling them na, ang kulit-kulit mo, ganyan. And sometimes, nasasabi ko rin po yung mga bagay na ganun, no?
pagka mataas ang iyong emosyon. Pero hindi po pala dapat. We should always speak positive things sa ating pong mga anak, sa ating pong taong nakapaligid po sa atin, and even to ourselves. Okay? Kasi po marami pong, yung utak po natin is playground po yan ng demonyo na kung saan maiisip mo na lahat ng negatibong bagay. And then kapag ka po sinabi mo yan, ay nagmamanifest po yan dahil po nagiging salita po yan. Because we are created by God in His own image, that whatever we speak or like brings life or death. So let's ask forgiveness to the Lord. I am not exempted with this, of course. Sa sobrang dami ko na rin nasabing mga bagay na hindi maganda, I'm asking forgiveness to the Lord every day. Lord, forgive me that I know that you will bless me. Okay? So ngayon natutunan ko na every day pagka nagigising ako, the Lord is my shepherd. Sinasabi ko, dinedeclare ko yan, that no weapon formed against me will prosper. The Lord will bless me. The Lord will bless my wife. I bless my children and my children's children and their descendants. They will experience the favor of God in the days of the living, and the Lord will be with them. So I always declare positive things in our lives with the positive declaration that the Lord is with us. So I hope these words na akin pong senior sa inyo ngayon ay nakapagbigay po sa atin ng teaching at learning at ma-deliver po tayo sa kung ano man pong mga paniniwala natin. So again, tame your tongue and always think before you say something. God bless you and may the Holy Spirit be with you.